Bakit minsan on fire tayo and then may times na we feel empty and feel natin na parang ang layo ng presence ni God sa atin? I'm very ashamed of what I'm doing pero kahit ayaw ko yung flesh pa din ang nasusunod. Naranasan nyo na ba ang pakiramdam na ganito? Yung tipong nung bago ka pa lang na mananampalataya napakainit at napakasigasig mo sa gawain ng Panginoon. Pero habang lumalaon, habang tumatagal, lalo ka rin tumatabang at tumatamlay. Yung tipong dati ay lahat ng pwedeng ministry ay gusto mo nang pasukan pero ngayon, kahit isa ay wala nang pumapasok sa iyong isipan at ayaw mo nang makibahagi sa mga ito. At may mga oras pa na nahihiya ka na lang lumapit sa panalangin at hindi ka na rin makapag-Bible reading, hindi ka na nga rin makapag-soul winning at wala na, halos wala ka nang magawa sa gawain ng Panginoon. Yung tipong umattend ka na lang kada linggo na nakasanayan mo na lang ito at wala na yung totoong pagpunta mo doon, hindi ka na nag-worship in spirit and in truth. Nangyayari ba sa inyo to? Yung imbis na humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon sa mga pinaggagawa mong kamalian sa kanyang harapan, lalo ka lang nahihiya at napapalayo ka pa lalo sa Kanya. Dahil yan talaga ang ginagawa ng kasalanan sa ating buhay. Yan yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Dahil kung tayo ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, ay nalalayo rin tayo sa kalooban ng Diyos sa atin. Kaya't ganyan kabigat ang kasalanan, kapatid. Kung ikaw ay patuloy pa rin na lumalakad sa mga gawain ng mga mundong bagay, ay napuputol ang fellowship natin sa ating Panginoon. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth. Kung sasabihin natin tayo ay merong fellowship sa ating Panginoong Jesucristo, pero patuloy tayong lumalakad sa kadiliman, tayo ay nagsisinungaling at niloloko lang natin ang ating sarili. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Dahil kung tayo ay merong totoong fellowship sa ating Diyos, ay tayo dapat ay lumalakad sa liwanag dahil Siya ay nasa liwanag. Kahit kung patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan at pinutol mo na rin ang communication nyo ng Diyos sa pamamagitan ng prayer at ng Bible reading, ano pang aasahan mo na magandang fellowship nyo ng Diyos? Tapos ang mangyayari na lang sa'yo dahil sa sobrang hiya mo sa Panginoon sa mga pinagagagawa mong kasalanan, mahihiya ka na lang din talagang lumapit sa Kanya. Pero maling kaisipan niya, kapatid, dapat tayo, pag tayo ay nagkakaroon ng kasalanan sa harapan ng Diyos, mas piliin natin na lumapit sa Kanya. Huwag tayong mahiya. Huwag mong piliin na mas lumayo sa Panginoon pag nakakagawa ka ng kasalanan, kundi mas ilapit mo pa ang sarili mo sa Panginoon pag nakakagawa ka ng mga kasalanan. Dahil pag lumayo ka sa Panginoon, pag lumayo ka sa salita ng Diyos, ay lalo lang mananaig ang pita ng laman sa iyo at matatalo na ang espiritu. At pag nangyari yon, ay mananaig na ang mga makamundong kaisipan sa iyo. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Dapat tayo ay nagsisilakan ayon sa Espiritu at hindi sa mga pita ng laman. Dahil meron pong digmaan na nangyayari sa atin sa araw-araw. Ang Espiritu laban sa laman. Dahil kung mas malakas ang pita ng laman, ay hindi talaga mananaig ang Espiritu. Pero kung hahayaan mo ang banal na Espiritu na mag-guide sa iyo at busugin mo ng salita ng Diyos at umayon ka sa kalooban ng Diyos, ay hindi mananaig ang pita ng laman. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Dahil yan po talaga ay magkakontra sa isa't isa. Kung ano ba ang pipiliin mo na dapat mas manaig sa iyong pamumuhay. Kung ikaw ay titigil sa pagbabasa ng Biblia, titigil ka sa mga ministry, magpapatalo ka sa iyong kaisipan, hindi ka na mananalangin, asahan mo na, kapatid, mararanasan mo talaga ang mga pita ng laman. Mangingibabaw yan sa'yo dahil mas binubusog mo ang mga pita ng laman kesa sa spirito. Pero kung mananatili ka sa kalooban ng Diyos at gagawin mo ang mga bagay na nais ng Diyos sa iyong buhay at ikaw ay patuloy sa Bible reading, sa prayer at sa mga ministry, sigurado hindi mananaig ang pita ng laman. Kung ilalagay natin sa ilustrasyon ito, mga kapatid, isipin nyo na lang na mayroon nangyayaring tug of war. Ito ay ang pita ng laman. Ito naman ay ang espiritu. Naghihilahan po yan, kapatid. Kung ano ang mas ginagawa mo, yun ang mas pinapakain mo. Halimbawa, itong pita ng laman ay pinakain mo ng 3 araw ng mga makamundong bagay. Malamang ito ay mas malakas kesa sa espiritu na hindi mo pinakain. Mas maihila niya ang espiritu. Pero kung ito ang bubusugin mo ng mga salita ng Diyos at susunod ka sa kalooban ng Diyos at mananatili ka sa Kanyang salita, at ito ay ginutom mo ng 3 araw,
sigurado hindi mananalo yan sa spirito. Ganun din po ang battle na nangyayari sa atin mga kapatid. Kahit ito ang mensahe ko sa iyo kapatid, kung ikaw man ay nakakaranas ng pagtabang sa gawain ng Panginoon o nang lulupaypay ka o nanghihina ka dahil iniisip mo malayo na ang presensya ng Diyos sa iyo, patuloy ka lang kaibigan, patuloy ka lang kapatid. Sikapin mo na manatili ka sa salita ng Diyos at busugin ng iyong espiritu ng salita ng Diyos at hayaan mo ang banal na espiritu ang mag-lead sa iyo. Huwag mong hayaang mabusog ang pita ng laman sa iyong buhay. Maging consistent ka lang at babalik din ang init mo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil mas mahirap ang magiging kalagayan mo kung mas pipiliin mo na lang na mag-backslide kaysa manatili sa Panginoon kahit na may mga struggle at nahihirapan ka. Dahil hindi talaga madali ang buhay Kristiyano. Patuloy ka lang kaibigan, kapatid. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.